Hilig ba o natatapat lang kay Pangulong Bongbong Marcos na yung mga kontrobersyal na tulay na hindi nagawa, hindi naayos ng nakaraang gobyerno ay naaayos na sa kasalukuyan? Di ba? Eto, pakinggan muna nito bago natin ibigay ang dagdag na detalye nitong ang tulay noon at ngayon. Dahil kung maalala ninyo, nung unang sinara ito at ginawang limitado ang traffic dito sa San Monico Bridge, ay sabi namin gagawin ng DPWH, aayusin lahat ng nasira dito na hindi na-maintain ng mabuti. At we were hoping, ang aming prediction was makakapagtawid na yung 12 tons na truck dito sa San Juanico by Christmas time, by New Year. Mabuti naman, medyo na pabilis ang trabaho at ngayon pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. So malaking pagbabago, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa magroro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Ngayon, ay mababawasan na yun. Yung malalaki na lang ang kailangan pa sumakay sa barko. But meron pa rin plano para medyo ma-alleviate yung sitwasyon na yon. There is a plan from the local government, the Mayor of Tacloban has brought it up, na paggabi, pag mas madalang ang traffic, baka pwedeng gawin ay magpadaan ng one-way lang kahit yung malalaking truck. Kasi kung sa ngayon, two ways, 15 tons. So 15 tons na magkabila. Pag one-way na lang, kahit 30 tons, kayang tumawid. Pero one-way lang. So ang gagawin, yung LGU, yung magkabilang LGU, sila magta-traffic para tiyakin na one-way lang ang takbo. So, isasara yung one side. Kagaya pagka tinatrabaho yung kalsada, ganun. That's the same idea. So, we will explore that possibility para naman mas maging magaang ang ginagawa ng mga transportation workers na tumatawid. Yeah. At mas papabilis. At hindi lang yun, siyempre... Ayun. Ayan ang buhay at kwento sa tulay. Si Pangulong Marcos personal nagpunta sa San Juanico Bridge. Inayos na niya. Ayun ang pinapaliwanag. Nadadaanan na. At pwedeng magamit na rin ng mga malaking truck. May sistema lang. So, ito pong San Juanico Bridge, pinakamahabang tulay dyan po sa Visayas. Napabayaan ng nakaraang gobyerno. Kulang sa maintenance, kaya nakaganyan. Pagpasok ng Marcos administration, nakita yung problema, ipinaayos, pinagawa ngayon, napapakinabangan na ulit. So kaya sabi ko nga kanina, baka natapat lang o sinasadya pa talaga na ang mga tulay na mahahalaga, hindi nagawa nung dati, ngayon nagagawa na under Marcos administration. Nung isang linggo lang, controversial yung Bukana Bridge ba yun? Sa Davao City. Yung 2018, plano ni Digong Duterte nung kanyang administrasyong ipagawa. Natapos ang kanyang term noong 2022, walang naitayong tulay. Pagpasok ng Marcos administration, inaral yung project na yan. Pagdating ng 2023, nasimulan yung tulay. At ngayon tapos na. Magagamit na nga ho ngayong December 15 at tuloy-tuloy na. So yun yung sinasabi natin. Doon mismo sa Davao City, yung programa ni Duterte sa tulay, panaginip lang. Hindi nagkaroon ng katuparan. Etong matagal ng San Juanico Bridge, na sikat na tulay dyan sa Kabisayaan at malaking tulong sa ekonomiya, napabayaan din, kulang sa maintenance. Wala talagang nangyari. Kaya nasara hanggang sa dahan-dahang nabuksan dahil pinagawa ni Pangulong Marcos, nagamit ng mga maliit na sasakyan. Ngayon na sinasabi ng Pangulo, pati malaking sasakyan, pwede nang magamit ulit. So ayan, ang sinasabi niyong mahinang presidente. O siyempre, negative na naman ang reaksyon dyan ng mga troll, baser, at mga Duterte. Wala naman tayong magagawa. Ang ebidensya ay nakikita, ang pagpapatunay ay nakikita. Iba talaga ang gawa kaysa salita. Pag puro salita, wala. Pero pag may gawa, may development.
Eh, resibo yan eh. Tulay, kitang-kita naman. San Juanico Bridge, kulang sa maintenance. Matagal na yung tulay na yan. Panahon pa yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero 6 na taon sa Duterte administration, nagkaroon ng problema yan. Alam nangyari. Umikot ng malayo kung saan sang isla dumadaan yung mga truck. Kaya lumaki ang gasto sa transportation dahil sira. Inayos na ngayon, napapakinabangan na at tuloy-tuloy na yan. Mabuhay ang mga taga-Visayas. Pasalamat kayo dahil binigyan ng priority ni Pangulong Marcos ito at ngayon pakikinabangan na. Meron pa ang portion dyan pero hindi ko na pinarinig sa inyo. Parang sermon na ang ginagawa ng Pangulo eh. Doon sa mga ibang local official dyan sa Visayas at saka yung mga local, may kinalaman sa project na yan at tuloy na yan dahil kulang sa maintenance, napabayaan, ay napakalaki ng tulong. So, sinabi niya, ayusin natin, bantayan ito, ayusin para laging magagamit. Iyon po ang gawa, hindi lang salita. O yung mga taga Davao at saka yung iba, magagalit na naman kayo, bakit nadamay yun sa Davao? Eh talagang yun naman ang totoo eh. Nagawa ba yun sa tulay sa Davao nung panahon ni Duterte? Hindi. Although Chinese government ang namuhunan, okay lang. Nagsimula kay Duterte yung negotiation pero hindi nga ho nangyari kasi gusto ng mga Duterte boys hawakan yung pera. 3.6 o 3.9 billion ang project na yan. Ayaw ng China ipagkatiwala sa gobyernong Pilipinas, ibigay yung pera at sila magpagawa. Kasi baka nga naman hindi matapos ang tulay. Eh, ang gobyerno, ang China, business is business eh. So ngayon, under Marcos administration, itinuloy, maganda yung usapan, ayun, nagawa yung project, natapos yung project. Di ba? Kahit na China ang sponsor, pero kumita sila, nagawa yung tulay, pinakikinabangan na. Yun ang mahalaga. Kaysa sa dun sa puro negotiation, puro pag-uusap, walang tulay na nagawa. Natapos yung panahon, alang tulay. Ayun, ang buhay ng tulay between Duterte at Marcos. Saan ka ngayon? Sa salita o sa gawa? Ayan, di ba? Please like and share. For education lang po ito, for information, walang personalan. Eh, kailangan ho, yung totoo ang mahalaga. Huwag kayong palinlang. Nandito ang aking mga channel, Mike Abi Opinions at MA Pinoy TV. Kung tama, sasamahan natin. Pag mali, mali. Okay? Ang tama, huwag maliin. Ang mali, dapat itama. Di ba? Yun lang po yun. Mahalaga kayo rito sa channel ko. Kaya manatili kayong nandito, mag-subscribe, mag-follow kung hindi pa. Paki-like and share ng ating mga video araw-araw. Lahat ng topic ko rito. Morning, afternoon, evening, kung anumang oras sa inyong lugar, kung saan kayo nandoon. For information, for education only. Nothing personal. Okay? Ayos!